pala si Jassy Cohen Elas Pineda and this is my group. BSR 22 Group 4. Welcome to Promenade at Dasmariñas. This park is constructed for the well-being of the Dasmariñeños, and this is just along Congressional Road. This opens from Tuesday to Sunday and closes on Monday. But here on top, it's open daily. This park stretches going around the river within Dasma, making it convenient to the people of the Dasmariñas to engage with physical activities. Ang Dasmariñas City sa Cavite ay ipinangalan kay Gomez Perez Dasmariñas, isang Spanish Governor General na naglingkod noong 1590s. Pinasok ang pangalan bilang pag-alala sa kanyang pamumuno noong panahon ng Kastila. Sa ngayon, may populasyon na ito na mahigit 750,000. Kaya isa ito sa mga pinakamataong lungsod sa Cavite. Hello guys, so we are now here in the Dasmariñas Arena where you can see the field and the arena where the feature events such as sports are being held at. Here in Dasmariñas Calabarzon, you'll find a robust selection of universities and colleges, each offering a unique pathways to your future. De La Salle University Dasmariñas, or DLS-UD, stands out with its diverse undergraduate program. The De La Salle Medical and Health Sciences Institute, or DLSM, HSI, is a premier institution for health-related studies. The Technological University of the Philippines Cavite, or TUP Cavite, located here in Dasmariñas, focuses on technical and vocational education. Which you'll also find in Dasmariñas Emilio Aguinaldo College Cavite and Southern Luzon College, contributing to diverse educational landscape here. The National College of Science and Technology, or NCST, offers a wide variation of programs and studies. Dasmariñas offers a rich tapestry of higher education opportunities, providing you with a strong foundation for your chosen career path, right in the heart of Cavite. Hi guys, papunta po kami ngayon sa Pastilan. Lagid lang po ng FCD. Ang mga kinakainan po ng mga estudyante. Mura na at masarap na. So guys, nandito tayo sa sikat na simbahan dito sa Dasmariñas Cavite. O kilalang Our Lady of Fatima Church. So mas kilalang Talitran Church na located dito sa Talitran Church Dasmariñas. Para sa mga dyan. So ayun guys, pupunta na kami sa next destination namin sa Bayan Parish Church. Doon ang aking Immaculate Church. Yes, pupunta kami doon para ipakita sa inyo ang main features and looks ng historical sites dito sa Dasmariñas, Cavite. And ayun, kami pa rin magkakasama. So see you there. At nandito naman tayo sa bayan ng Dasma upang puntahan ang pinakamatandang simbahan na itinatag dito, ang Immaculate Conception Parish. Bago tayo pumasok ng simbahan, makikita natin ang dalawang orihinal na kampana ng Immaculate Conception Parish. Ang mas maliit na kampana ay kasamang itinayo ng simbahan. Ang mas malaki naman ay dinonate ng mga lokal na prinsipalya o mayayamang residente ng Dasmariñas. Bago natin tuloy ang pagbisita sa Immaculate Conception Parish, makakasama natin sila James Pondok at si Joel Malonzo. O James, ikaw muna. Tagala muna kami. Ito naman ang statue ni Mother Mary. Dito nagsisindi ng kandila at nananalangin ang mga residente. Katabi naman ito
ang dating aklatan ng simbahan. Well, andito ka lang pala. Ang ginagawa mo dito, di habang nag-iikot kasi ako, nakita ko itong monumento ito. Alam niyo ba, ito ang monumento na alay para sa bayani ng bayan. Makikita dito ang statwa ni Placido Campos Inabe o ang paring revolusyonaryo na tumulong laban sa mga Kastila at para sa kalayaan ng Pilipinas. Makikita dito ang bantayan ng karangalan o ang mga pangalan ng bayani at martir na tumulong para sa digmaan laban sa mga Kastila. Huh? Ang lalim din pala ng history nito. Oo nga pala. Saan na si Alvin? Alam ko na dyan sa simbahan eh. Tara, punta natin. So yun guys, so nga sinasabi ko sa inyo, ang simbahan na Alvin, nandito ka lang pala. Uy, saan galing? Anong ginagawa mo dito? Na-explain ko lang sa kanila yung history ng simbahan na to. Alam nyo ba, na itong simbahan na to, dati lang itong kapilya ng simbahan ng Limos. Tapos, nung na-establish ni Perez de las Marinas, May 12, 1864, nag-petition sila sa Madrid na magkaroon sila ng sarili ng parish. Kaya naman noong taong 1867, sinimulan ng itayo itong simbahan na ito, ang Immaculate Conception Parish. LS Pinida, leader ako. So guys, may transaction na nagaganap guys. Guys, Nabin, ayos ba? Hi guys, we're yes. okay. Okay.